Pagdi-digitalize ng mental health services ang inilalatag ng National Center for Mental Health, katuwang ang ilang grupo ng mga psychologist upang tuluyang magamot ang ilang diagnosed sa mental disorder na pawang hindi abot ng mga mental hospital sa mga probinsya. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. Mahigit 2 dekada nang nilalabanan ni LJ, hindi niya tunay na pangalan ang mental condition na kung tawagin ay Generalized Anxiety Disorder o GAD. Nitong nagdaang pandemya lang siya tuluyang na-diagnose. Isip ka ng isip, paano yung ganyan? Tapos ayun, parang nagkaroon ako ng nervous breakdown daw. Pa-check ako. Doon nalaman na nagkaroon na ako ng General Anxiety Disorder. Nag-ugat raw ito mula sa kanyang mga mapait na pinagdaanan sa pagkabata at mabisyong kapaligiran na nagtulak sa kanya upang tumikim ng ipinagbabawal na gamot sa murang edad. Hindi afford din ng typical na normal na Pinoy na kasi kung ganun lang yung sahod mo. Parang kulang yung suporta sa atin pag sa mga ganun. Mental health issues sa atin sa bansa. Hindi nag-iisa si LJ. Ayon sa National Center for Mental Health o NCMH, 1% ng 101 million ng kabuuang populasyon ng Pilipinas ay na-diagnose ng mental condition. Katumbas ito ng mahigit 1 milyong Pilipinong may sakit sa pag-iisip. Ngayong araw, muling nagtipon-tipon ang ilang kinatawan ng NCMH, Department of Health o DOH, kasama ang World Association for Psychosocial Rehabilitation at Center for Information. Layo nilang maabot ang mga mental health patients sa mga probinsya sa pamamagitan ng planong pagde-digitalize ng mental health services. We have this slogan to reach far and wide, and we can only do that with certain digitalization of our services. Kabilang sa mga suwestyon ang paglalagay ng computer sa bawat barangay at pagsasanay sa barangay officials sa psikolohiya. It is now turned to our telepsychiatry section. Wherein a psychiatrist or a training resident on psychiatry will be at the other end of the line. And if there are other interventions, then we can refer it to other institutions. Forget about the technology. The person who's reaching out to the service does not see that as a technology. They are in some dire strait. So just sometimes being able to be heard, and so do not underestimate the power of listening. Pero paano ang wala talagang kakayahang mag-avail ng internet connection? We have capacitated one person in the community, and that one person has reached 300 to 500 poor, remote, and people who cannot buy technology. Bukas na mapagdidesisyonan ng mga psikolohista ang konkretong implementasyon ng plano at kung kailan ito dapat na ipatupad. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.